na pinamula natin simula ng bata, ang Christmas ay kapanganakan ni Kristo. At sapagkat siniselebrate ang alaala ngayon ng kapanganakan ni Kristo, mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, napakahalaga ng pagpapito ni Kristo, bagamat sa Diyos ay katawan pa. Dumaan siya sa proseso ng tao. Bakit? Sapagkat kinakailangan niya na ang tao'y tubusin mula sa kasalanan. And that is the mission of Christmas, ng Christmas. The mission of Christmas is to what? To redeem, tubusin ang kasalanan ng tao sa lupa. And that is Christmas. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan ko na rin ang kabalaan, itong Christmas na ito ay mali ang naiuusan. Instead na alalahanin natin ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, kaya siya na parito para tubusin tayo sa kasalanan, nagkamali ngayon ang mga ninuno natin sa pagkaunawa ng selebrasyon ng Christmas. Ano ang nakikita natin pagka-selebrasyon ng Christmas? Sino sineselebrate natin ng Christmas? Hindi Jesus Christ. Si Santa Claus. Hindi ba? Punta ka sa grocery, kami mga babayan, ang suot-suot nila. Naka-Santa Claus sila. Nasaan ang Kristo? Punta ka sa department store, pinaka-display ng Santa Claus. Punta ka sa mga bahay, nakalagay Merry Christmas, ang nakalarawan ay si Santa Claus. Pero yung pangalan ni Kristo, ang tudor, hindi na po kayo nakalipa. The Roman Catholic Church, isang tigang pumasok sila sa loob ng Kristyanismo. Dala nila yung pagan belief. Alam niyo ba kung sino yung sineselebrate ng December 25? This is not Jesus Christ. This is the birth of Amos. Kilala niyo si Amos? O ito. Si Amos ay anak ni Nimrod. Kilala niyo ba si Nimrod kung sino? Si Nimrod ay founder ng Tower of Babel, na nagtayo ng Torre ni Babel sa Babylonia, sa Nineveh, na hindi natuloy. Ang asawa niya ay si Semiramis. At ang anak nila ay si Tammuz. Right, okay ng background. Si Nimrod ang founder ng pagan religion at ng Masonry. Alam niyo yung Mason? Di ba meron mga Mason? Freemasonry, siya ang may impact niyan. Ang mga Freemasonry, yung mga sa construction, nagmamason. Pero ngayon, ang mason na yun, di ba? Presidente, mga senador, mga matataas na tao na ngayon, miyembro. Hindi na yung mga nagmamason. Alright, siya ang founder niyan. Alright, namatay si Nimrod at ang paniniwala nila na ang kaluluwa ni Nimrod magkagsala sa akin. Kaya ang araw sinasimpan. Ang tawag doon ay Day Solis na tinawag natin Sunday ngayon. Alright? Nang mamatay siya, bakit sa araw, yung kanyang asawa ay nanganak na ang pangalan ay Tammuz. Pakinggan niyo ito, Tammuz. Ano ang first letter ng Tammuz? Letter E. Tandaan niya na, letter E. Alright. Namatay yung nanay, si Semiramis. Bakit sa buwan? Tinawag si Semiramis na Queen of Heaven. Queen of Heaven. Ngayon, pinanganak niya si Tammuz ng December 25. Namatay si Tammuz na November 1st. November 1st na namatay, pero pinanganak siya ng November 25. Alright. Itong paganong Romano pumasok sa loob ng Kristyanismo. Nililinaw lang natin. Nang pumasok sa loob ng Kristyanismo ang Roman Catholic Church, nagpa-convert sila sa Christian, kaya yung dala nilang mga Diyos-Diyosan, binigyan nila ng pangalan ng mga apostol para lumabas ang Christian.
Yung kanilang celebration ng December 25 kapanganakan ni Tapos, ginawa nilang kapanganakan ni Kristo. Ito na masaklap. Tingnan nyo ito. Okay, maganda. Biktima ko rin. Pag sumasapit ang Christmas, hindi si Kristo ang kinakalaala natin. No? Sorry to say. Ang ating iniisip ay materialismo. Kailangan may bago kami, bago sapatos, pupunta ang grocery, ano yung inuluto namin sa December 25, bibili ako ng maraming anak, mag-iinuman kami, kasi December 25, o-order mo ng video game, magkakatahan kami, mag-iinuman kami. Is that the celebration of Christmas? No, that is not Christmas. Nung pumarito si Kristo, hindi naman nag-iinuman yung mga tao nun eh. Pinanganak na Kristo, iinuman tayo, halika magkasiya. No! Hindi tinulog ng Panginoon na gawin natin alaala ng kanyang kapanganakan ay maging material. No! Papunta kayo sa SM, punong-puno. Alam nyo, kung saan lugar na puno, SM, dalawang departamento. Una sa grocery. Pangalawa, hulaan nyo. Ano puno? Hindi. Nasa templo. Gadget. Punong-puno sa pilihan ng cellphone ngayon. Sapagkat yan ang demand ng mga kabataan. Baka yung mga kabataan, kumakayo ng gadget. Pag-isip sa umaga, gadget tayo. Pagbago matulog, gadget, pagkita ng mga gadget. Wala ng panahon si Kristo sa buhay natin. Na ipinanganak. Mga kaibigan, ang Christmas, the true spirit of Christmas is to worship God. Sampahin natin si Kristo na tumubos ng ating mga kasalanan. Tandaan ninyo, Sir Alvin, pakihanda ang Bible. Ang mundong ito na kinabubuhayan natin, wala na itong kinabukasan sapagkat sinumpa na ho ng Diyos ang mundong ito. Pakinggan nyo, kung saan nakalaan na ang kinabukasan ng mundong ito. Kaya kayong kabataan, ang isipin nyo yung future nyo, hindi yung present. Hindi yung pagkada, itong siyan. No. Now is the time to your youth, sa iyong kabataan ang maglingkod na sa Diyos. Napakasarap. Napakasarap ang kabataan na maglingkod sa Diyos. Tumanda na lang ako ng ganito. Mga kaibigan, bago basahin si Sister Alvin ang 2 Peter chapter 3 verse 7, pakinggan ninyo. Nandito si Hector, pinsan ko sa